Ibalik ang kintab ng iyong kahoy na kasangkapan gamit ang magaling na pampakintab na ito. Mamamangha ang iyong mga bisita sa kintab ng iyong mga kasangkapan. Para magsimula, kailangan natin ng 2 garapon, isang malaki at isang maliit. Sa maliit na garapon, magbuhos ng alkohol hanggang sa linya. Pagkatapos, ilipat ang alkohol sa malaking garapon at ulitin ito. Susunod, gumamit ng puting pandikit at sukatin ang parehong dami sa maliit na garapon. Idagdag ang puting pandikit sa malaking garapon. Panghuli, magdagdag ng isang takip ng langis ng oliba. Pwede ring gamitin ang mantika. Kapag tapos na, isara ang garapon at alugin hanggang maghalo ang lahat ng sangkap. Pagkatapos, buksan ang garapon at gamitin ang brush para ipahid sa kahoy. Mapapansin mo agad ang kintab ng kahoy pagkatapos ipahid ang produkto. Magagamit mo ang pampakintab na ito sa kahit anong uri ng kahoy. Subukan mo ito sa bahay, siguradong magugustuhan mo ang kalalabasan. Hanggang sa susunod na video. Paalam, tiyak na magugustuhan mo ang resulta. Kita tayo sa susunod na video. Mali ang paggamit mo ng kandila sa buong buhay mo. Balutin ito ng aluminum foil at magpapasalamat ka sa akin kapag nalaman mo kung bakit. Sa bawat 100 tao, 3 lang ang nakakaalam ng trick na ito. Kung mawalan ng kuryente sa bahay mo at iisa lang ang kandila, huwag mag-alala. Ituturo ko sa iyo kung paano patagalin ang kandila na yan. Para dito, kailangan natin ng maliit na piraso ng aluminum foil tulad nito. Ibalot ito sa kandila tulad ng ginagawa ko ngayon. Pagkatapos ibalot ang foil, kailangan mo ng lalagyang salamin tulad nito. Ganito kalaki ang kandila. Gamit ang lighter, tunawan ang ilalim ng kandila at idikit sa gitna ng lalagyan. Ngayon, lagyan ng tubig na room temperature hanggang sa tuktok ng bote. Para sa espesyal na dagdag, maglagay ng cloves para itaboy ang mga insekto. Para sa mabangong amoy sa kwarto, magdagdag ng essential oil na gusto mo. Gagamitin ko ito kasi gusto ko talaga ang amoy nito. Ayun na yon. Ngayon, sindihan na lang ang kandila. Tatagal ito ng mas matagal dahil sa foil na sumasalamin ng init pabalik sa mitsa. Ang tubig ay tumutulong din sa pagpapalamig ng ilalim ng kandila. Itigil ang pag-aaksaya ng pera at subukan to. Gamitin lang ang Coke at sabon, mapapasalamat ka. Napakasimple lang nito. Kumuha ng sabon, grater, at magsimula na tayo. I-grate ang sabon ng direkta sa palayok. Madali lang, di ba? Pag nag-grate na lahat, ito na ang magic part. Magdagdag ng 600 ml ng Coca-Cola sa palayok. Oo, Coca-Cola talaga. Tapos, magbuhos ng 500 ml ng tubig na room temp. I-medium low ang apoy, haluin hanggang matunaw. Natunaw na ba lahat? Ayos, patay na ang apoy. Gumawa ng timpla. 150 ml tubig, 1 kutsara asin. Haluin, tapos dahan-dahang idagdag sa palayok. Makikita mong bibilis ang pagkapal nito. Para bang magic, no? Paghanda na, ibuhos sa mga lalagyan. Takpan at hayaang lumamig. Kung nagmamadali, pwedeng i-ref, pero di kailangan. Mabilis lang tumitigas to. Pag malamig na, tingnan mo, panlinis at pampakinang. Sa madumi o mapurol, kaunti nito sa sponge, kuskusin. Tingnan mo ang kintab. Parang bago ulit. Ang pinakamaganda, hindi lang naglilinis, nagpapakinang pa. Kaya ayan, alam mo na, subukan mo to sa bahay. Sa madudungis na metal, gawin to at manggilalas ka. Isang bahay na mabango ng 3 araw at gabi. Pati kapitbahay mo maaamoyan ito. Tama yan. Pagkatapos ng trick na to, iba na ang amoy ng bahay mo. Para dito, kailangan mo ng lemon. Mas maganda tong uri na to kasi mas maasim at mas epektibo sa trick. Una, kunin ang lemon at gumawa ng 2 hiwa. Magsimula sa isang hiwa dito, tapos ikutin at gumawa ng isa pa dito, parang krus. Pero wag mong hiwain ng buo, ha? Hiwain lang ng sapat para mabuksan mo ng ganito. Pagkatapos, kumuha ka ng lalagyan. May mga maliit na plastic jar ako, kaya to na lang gagamitin ko. Pero pwede mo gamitin kahit anong lalagyan meron ka sa bahay. Tapos, ilagay mo ang hiwang lemon sa jar. Ganito ang itsura. 3 ginagawa ko kasi 3 iba't ibang klase ang gagawin ko. Ngayon, kailangan natin ng malalaking butil ng asin. Ilagay ito sa bawat jar. 1 kutsara ng malalaking butil ng asin ang sapat na. Kumuha ka lang at ilagay sa gitna.
Ulitin to sa 3 lalagyan. Ngayon, gagamit tayo ng suka. Magdagdag lang ng 1 kutsarang puting suka. Napakahalaga ang suka, mga kaibigan. Ang suka at asin ay tutulong sa pagkalat ng amoy at magiging mabango ito. Kaya magdagdag tayo ng 1 kutsara ng suka dito. At hayan na, isa na ang handa ng gamitin. Handa na itong gamitin. Kung gusto mo ng amoy citrus, pwede mo itong ilagay saan man sa bahay. Gusto ko itong ilagay sa banyo, napakabango nito. Sa pangalawa, maglalagay ako ng pabango para mabango rin. Magdagdag lang ng kalahating takip ng pabango. Pwede ring gamitin ang pabangong gusto mo. Panghuli, maglalagay ako ng klavo para itaboy ang lamok. Yun lang, mga kaibigan. Handa na ang ating mga pabango. Pwede mo na itong ilagay sa iba't ibang bahagi ng bahay. Gaya ng sabi ko, inilalagay ko ito sa banyo dahil mabango. Yung may pabango, inilalagay ko sa kwarto o sala. Yung may klavo, inilalagay ko sa kusina. Pero pwede mo itong ilagay kahit saan mo gusto. Yun lang. Subukan mo sa bahay nyo. Siguradong magugustuhan mo ang kalalabasan. Hanggang sa susunod na video, paalam. Alam mo ba na kung lagyan mo ng paminta ang suka, malulutas mo ang isang problemang kinatatakutan ng marami sa bahay? Tama yan, kaibigan. Nang malaman ko ito, nakatipid ako ng malaki. Para magsimula, gagamitin ko itong walang lamang bote ng sabon panghugas. Pwede ring gumamit ng ibang lalagyan. Una, maglagay ng 1 kutsarang paminta. Kahit anong likidong paminta ay pwede. Sunod, magdagdag ng 150 ml ng panlinis. Gamitin ang gusto mong uri. Tapos, magdagdag ng 150 ml ng puting suka. Tandaan, dapat ito'y ang kilalang puting suka. Panghuli, kumuha ng 1 dakot ng cloves at ilagay sa timpla. Siguradong may kilala kang nahihirapan sa problemang to. Kadalasan, natatakot ang mga babae pag nakikita nila to sa bahay. Pero sa tip na to, malulutas mo ang problema. Pagkatapos, haluin ng mabuti para magsama-sama ang lahat ng sangkap. Ang simpleng halong ito ay makakatulong sa iyo sa bahay, lalo na sa mga babaeng takot dito. Gaya ng nakikita mo, mabilis at madali lang gawin. Pagkatapos haluin lahat, handa na ang aming tip. At saan ito gagamitin? Ito'y mahusay na panlaban sa ipis, langgam, langaw, at iba pang insekto. At ang maganda, magagamit mo ito sa kahit anong silid ng bahay mo. Bukod sa pagtataboy ng insekto, pabangong hangin din ito. Gusto kong gamitin to sa kwarto ko para iwasan ang ipis, langgam at iba pa. Madalas ko ring gamitin sa banyo kung saan mas malakas ang amoy. Ang paminta ay karaniwang ginagamit sa mga panlaban sa insekto. Kung titingnan mo ang label ng panlaban sa insekto, may paminta ito. Pinipigilan ng paminta ang pagdating ng mga insekto. Ginagamit ko rin to sa banyo para mabango at walang insekto, naglilinis din. Sa kusina rin para mabango at walang langaw at lamok ang lugar. Maganda sa tiles, natatanggal ang grasa, malinis at walang insekto ang kusina. Yun lang yon. Subukan mo sa bahay at sabihin mo sa akin ang naisip mo. Siguradong mapapakinabangan mo to sa araw-araw. Pagpalain ka at magkita tayo bukas. Alam mo ba na sa paglalagay ng sabon sa tinapay, malulutas mo ang isang karaniwang problema sa bahay? Matapos kong matutunan ito, hindi na ako gumastos para sa problemang ito. At oo nga, yan mismo ang iniisip ninyo. Pero huwag mag-alala, hindi ito para kainin. Ito'y isang magandang tip na makakatulong sa maraming tao. Para dito, gagamit tayo ng 1 bar ng sabon. Gamit ang grater, kukudkurin natin ito ng kaunti. Tingnan mo, sapat na itong kaunting halaga. Susunod, gagamit tayo ng 1 kutsarang toothpaste. Pwede mong gamitin ang anumang toothpaste na meron ka sa bahay. Magdadagdag din tayo ng 2 kutsarang asukal. Pagkatapos, haluin lang ang lahat hanggang maging pantay. Sigurado ako na ikaw o kilala mo ay may ganitong problema sa bahay. Kadalasan, natatakot ang mga babae kapag lumitaw ang problemang ito. Pero sa simpleng paraan na to, malulutas mo ang problema. Pagkatapos haluin, kailangan natin ng maliit na pirasong tinapay na luma. Pwede ring biskwit, pero mas maganda ang tinapay dahil mabaho at may lebadura. Hatiin natin ito ng ganito. Kapag tapos na, huling paghalo. Ginawa ko to gamit lang maliit na tinapay. Kung gusto mo ng mas marami, doblehin lang ang sangkap. Sa huli, kailangan ng maliliit na lalagyan para sa timpla. Gumagamit ako ng takip ng bote, pero pwede ang kahit ano. Ang takip ay base para ilagay ang timpla sa bahay.
Kung di mo pa alam, ito'y matapang na lason para sa ipis at daga. Oo, ang tinapay at asukal ang panghikayat sa mga peste. Pero kapag kinain nila, lason din ang ibang sangkap. Hindi matutunaw ng mga peste ang kemikal sa sabon at toothpaste. At ito ang papatay sa kanila. Ilagay lang ang timpla sa sulok ng bahay, lalo na sa may peste. Sa bahay ko, may problema sa ipis sa cabinet, lalo na tuwing tag-init. Pagkatapos kong gamitin to, nawala sila. Kaya talagang sulit subukan. Ilagay sa mga estratehikong lugar tulad ng malapit sa lababo, sa pintuan, o kung saan mo tingin kailangan. Tiyak na malulutas nito ang problema mo sa daga at ipis. At ang pinakamaganda, di mo kailangang gumastos sa mga produktong binebenta sa tindahan. Karamihan sa sangkap ay madaling hanapin at madalas mayroon na tayo sa bahay. Kaya sige, subukan mo. At huwag kalimutang bumalik at sabihin sa akin kung gumana para sa'yo, ha? Yakap! Kita tayo sa susunod na video.